Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang ating boses sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at ibabantay sa mabuting pamamahala, patas na ustisya at karapatang pantao. Ayon sa issue ng ika-126 na Philippine Independence Day na dinanap ngayong itong nakaraang June 12, 2024. So ito yung araw ng kalayaan, ito yung ating tinunang topic ngayon. So idinaos ng sambayan ng Pilipino ang selebrasyon ng kalayaan mula sa pamahalaan sa pangunguna ng ating Pangulong Marcos at opisyales ng ating pamahalaan at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sa pananalita ng ating Pangulong Marcos ay hinimok niya ang lipunan Pilipino na ipaglaban at ipagtanggol ang ating kalayaan at huwag tayong maduwag sa anumang panunupil at pananakot sa ating bansa. Pinaparangalan ng ating Pangulong Marcos ang ating mga ninuno sa kanilang ambag at sakripisyo sa ating kalayaan. So, sinelebrate yung ating Independence Day with ng ating gobyerno, sa panguna ng ating Pangulong Marcos at yung iba't ibang mga opisyales. So, doon sa grandstand. So, yun, naging maayos yung celebration na yan. So, maraming programa at iba't ibang activities yung ginawa doon. So, magkaisa tayo at magsama-sama para maging bagong bayani sa ating panahon. Harapin natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mula sa ating magigiting na sundalo at mga guro, OFW, magsasaka, manggagawa at lahat ng sektor ng ating lipunan, etc. etc. So, ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na ustisya at karapatang pantao. Sa issue nito ng pagdiriwang na ika-126 na selebrasyon ng Independence Day o araw ng kalayaan ng ating bansa ay mula sa pananakop ng mga Kastila ay nakikisa tayo sa selebrasyong ito at nagpupugay sa ating magigiting na ninuno at bayani na lumaban at nagtanggol para sa ating kalayaan. Mula kay Gat Andres Bonifacio at Jose Rizal at iba't ibang mga bayaning martir. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino at sama-sama nating patuloy na harapin ang ating malayang kinabukasan at ipaglaban at ipagtanggol natin ang ating kalayaan. At sa anumang direkta at indirektang pananakop sa bansa ng mga dayuhan at maging hindi mabuti at hindi patas na pamamana. So yun. So yun ating tayo ay nakikisa doon sa selebrasyon ito ng Araw ng Kalayaan at tayo ay nagpupugay doon sa ating mga ninuno, mga nagambag ng kanilang nagsakripisyo, nagambag ng kanilang buhay, nagpakabayani doon sa panahon ng pagpapalaya ng bansa. At ating ipaglaban, ipagtanggol itong ating patuloy, yung ating kalayaan na yan, upang di tayo direct and indirect na masakop noong mga dayuhan. At lalong-lalo na magkaroon tayo ng hindi mabuting namamahala sa ating bansa na tayo ay magkaroon ng mga pamahalaan na maaaring manikil umabuso sa ating mamamayan. So yan ay tayo ay yan ay patuloy nating palayain o paglaban ng ating kalayaan at ang ating maging sa pansarili nating maging sa ating pamamahala na sisigil din sa atin o sarili pa nating mga kababayan ang maaaring sumipilan gumawa ng hindi mabuti sa atin ay huwag nating pabayaan. So, yung ating kalayaan na tayo ay mawalan ng kalayaan sa ating bansa mula pa rin sa ating mga sariling mga kababayan. Yan. So, magkaisa tayo para sa isang mabuting pamahalaan at mabuting lipunan na sumusuporta sa karapatang bansa upang mamuhay tayo ng patas at naaayon sa ating karapatan. At walang Pilipinong na naghihirap at naapi kung ito ay iniiral at pinahihiral ng ating pamahalaan. So yun, tayo ay paglaban natin isang mabuting pamahalaan na nagpapahiran ng karapatang pantao. Sa ngayon, kung
kung umiiral yung karapatang pantao at meron tayong mabuting pamamahala, so walang malalabag yung karapatan. So walang maagrabyado. So maging patas tayo kung mabuti yung pamahalaan natin. At walang maghihirap na bilitin. Bumubuhay tayo ayon sa ating karapatan kung gayong kung patuloy natin ipaglalaban yung ating kalayaan at ninais ng ating mga ninuno na tayo magkaroon ng mahusay na pamahalaan, na may mabuti tayong pamahalaan at hindi ito nakukontrol ng dayuhan at hindi ito na pamamalaanan ng mayroong pansariling interes na ating mga kababayan. Kailangan tayo may mabuting pamahalaan na naglilingkod sa lipunan ng Pilipino, nagtataguyod at nagpapairal ng ipaglaban natin ang mabuting pamahalaan at patas na karapatang pantao at patas ng justisya o patas na politika at ekonomiya, sosyal, sibil at kultural na mga usapin. Sa gayon ay lubos na makapumuhay tayo ng mapayapa at maunlad. Huwag nating pabayaan na ang ating pamahalaan ay umiral ang mapangabuso at interes ng ilan. Lamang ang makikinabang at pinoprotektahan ng ating pamahalaan. Iyan ang pang-araw-araw nating dapat pangalagaan upang hindi tayo mamuhay ng api, kapos at hindi patas at nilalabag ang ating karapatang pantao at gamitin ang ating pamahalaan ng ilan o hindi naman maging mga dayuhan para tihin, abusuhin ang mamayang Pilipino. So maliban sa tayo ay patuloy na ipaglaban mga lagaan yung kalayaan natin mula sa dayuhan, ay yung ating mismong pamahalaan ay ating pangalagaan na ito ay maging mabuti. Nagpapairal ng mabuti pata sa politika, ekonomiya, social. So, sarili mamumuhay tayo ng maayos. Pangalagaan natin yung pamahalaan ni makontrol indirectly nung mga nasa ibang bansa o mga dayuhan. Kundi tayo ay mayroon sa mahusay na pamahalaan at mayroon mga husay na ugnayan doon sa nagkakaisang mga bansa. Upang sa gayon, yung mundo, kaisa tayo sa pagpapairal ng isang mahusay na mundo mula doon sa ating bansa. Yan ang pinakagaya ng karapatang pantao na kung saan ay hindi lamang tayo ang siyang nagpapatupad dito sa ating bansa, kundi ito ay pinakiisa natin doon sa United Nations para ito ay umiral sa buong mga kasapi nito at mamuhay tayo ng ayon sa karapatan ng mundo, ang bawat mga. So napakaganda ng pakikiisa natin doon para yung mga tao ay mamuhay ayon doon sa karapatan at hindi lamang tayo yung magpapairal niya bilang demokrasyang bansa. Kung saan, bilang demokrasyang bansa, kinakailangan yan ay nagpapairal talaga ng karapatan. Yan. At yan ay ayon din sa ating konstitusyon, yung adapted natin na tayo ay mayroong pagrespeto sa ating karapatan at may pagprotekta. So, dapat ay pangalagaan natin yung ating pamahalaan na nagpapairal ng ganyan. Suportahan dapat yan ng lipunan ng Pilipino para tayo ay patuloy na natamasa yung kalayaan na hindi ito nadidiktahan ng sino mang dayuhan na naayon sa gusto nila, kundi tayo ay may mabuting pamamahala na may patas sa politika, ekonomiya, social, civil, may patas, nagpapairal ng patas ng justisya, karapatang pantao. Sa gayon, tayo ay mga pamumuhay. Kung patas yung justisya, pamamahala, so walang maagrabyado, walang inequality in justice. So yan ang problema kapag nagkaroon ng inequality. So dapat ay mayroon tayong patas na pumairal sapagkat yung inequality yan ang problema sa isang bansa. At yan yung naging malalang problema sa inequality doon sa panahon ng Kastila sapagkat tayo ay para mga alipin ng panahon noon. So hindi patas ang pamamahala sa ating mga dayuhan. So, higit sa lahat ay magkaisa tayo sa pananalig sa ating Panginoon Diyos at Kristo at gabay at tulong ng malasakit ng Banal na Santa Maria sa atin na higit sa ating pagprotekta at gagabay at igalangin natin ang ating pamahalaan at pamunito ng mabuting leader at mga kawani. Yan. So, higit sa lahat magkaisa tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Yeso Kristo at tayo ay gabayan. Tulungan niya tayo sa ating pamumuhay sa bansang ito at hindi lamang ito sa buong mundo. Panalangin natin na magkaroon tayo ng mahusay ng mga leader sa ating pamahalaan na maglilingkod ng accountable, transparency, tapat na nagpapairal ng mabuting pamahalaan, patas na politika, ekonomiya, social, civil at saka justisya at saka yung karapatang pantao. Kung nagpapairal sila ng patas ng karapatang pantao, so everybody lives good kapag gagawin natin.
Kaya manalangin natin yan, nasamahan tayo ng Panginoon Diyos, tulungan niya tayo sa ating pamumuhay. So yan ang higit sa lahat na dapat natin na gawin. Tayo ay bigyan ng mabuting pamahalaan. Yan, dapat na sa pagkakaisa natin na tayo ay mapangalagaan ang isang mabuting pamahalaan na ito ay hindi kayang diktahan o saklawan ng sino mang mga dayuhan or even ay may self-vested interest na mga leader para lamang sa ilang mga kababayan natin. So, we should all have respect to each other na mayroon tayong karapatang ng tao at may mahusay tayong nagpapahinga. So, muli, maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Cristo at Banal na Espiritu Santo at ng Banal na Santa Maria, ang sambayan ng Pilipino, mula pamahalaan at mamamayan ng Pilipino. Yung pamahalaan, pamahala ng mabuti, atas ng hustisya, karapatang ng tao. Yung mamamayan, sumunod tayo sa pamahalaan, suportahan natin yung pamamahala ng mabuti nga, pamamahalang matuwid, napapairal ng karapatan at patas ng hustisya. Sa gayon, makapumumuhay tayo ng mamayapa, ng madali at mahusay. Makapagpapaunlad tayo ng madali at tayo mamumuhay ng magunan. O mamumuhay tayo ng magaan at may kaunlaran. At higit sa lahat tayo makakapanampalataya ng magaan at ng mabuti. So ngayon ay tayo higit magkakaroon ng kaligtasang spiritual kung tayo ay nakapamumuhay ng maayos at isa sa praktika natin ito sa maayos na buhay. Hindi doon tayo sa mabigat na pamumuhay upang may sa buhay natin ang ating ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Muli ay sana ay nakapagsabuhay naman tayo sa linggong ito, hindi doon sa karapatan ng tao, mula dito sa issue nito ng ating pagdiriwang ng 126 na kalayaan, pambansang kalayaan natin mula sa panahon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.